Po, mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa Mezos Coffee sa University Tower, Espanya, Unit 3. Dito yan sa may, oh no, lalong-lalo na dito, napaka-sensitive ay, yun nga po, imagine nyo, 100,000 to Espanya, barangay 397 Sampaloc, Manila. So, right now po ay iba-iba yung klase ng incentives dito po sa golf ay may mga alert pa rin po sa mga cellphone namin kapag may mga intercept po sa mga PIN, barangay 289 Binondo, Manila. Okay. Pero mas intensified po yung mga sirens sa Israel, sa... Hindi ko ata... Right now po, ang inaalala na namin, dahil may repatriation naman po, may mga napaparepatriate naman, pero hindi pa po ganun karami. Ang inaalala po namin ay yung effect sa ekonomiya, kasi nag-slow down na po ngayon yung ekonomiya dito sa buong Middle East. May mga report na po kami ng mga trabahante po, mga Pilipino pong nawawalan ng trabaho. So, expect po natin, marami po yung mag-a-ask po ng repatriation at saka ng ayuda ng tulong dahil po nawalan sila ng trabaho. Ako, nakakapanlumo at ganyan po ang nangyayari sa ngayon. So, pero po, sir, kailangan namin na mag-update sa inyo. Talaga gusto po sa FTV. Kaya lang siyempre kayo yung aming link yan sa mga kababayan namin, yan mga kapamilya natin. Kaya, usap-usap tayo lagi. Sir. Ako. Yung isa na pala sila po, darating po Saturday at Sunday po, yung bayan po, kasama po yung aming bagong alyansa po ng mga Pilipino, yung tag-imigrante. Magkakaroon po kami ng isang kalampagan para po doon sa aming Philippine government. Kasi nga po, marami na po kami dito na kukuha ang mga updates sa mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga nag-aas ng repatriation. Pero dahil may mga pending case po sila dito, ay hindi po sila nagsasama sa repatriation. So, sana ay kasapin ng Philippine government sa post country na i-suspend na muna yung kanilang mga kaso dahil nga baka maisip pa kami sa gera dito. Tapos yung mga nawawalan po ng trabaho ay bigyan po ng ayuda. So, mangalampag po kami at maghahanap po kami ng media para marinig po yung real situation po ng mga OFWs po dito na 2 million po kami dito na nangangamba po kami na baka mas matindi pa po yung mangyari kasi sa COVID kasi hindi po namin alam kung kailan matatapos dito ang gera. Lalo na napaka-aggressive po ng US at saka ng Israel. Sa nangyayari. Yan nga po ang ating panalangin na matapos na po ang kaguluhan na yan nang sa ganun ay balik normal tayo lahat at hindi nangangamba sa ating hindi lamang po sa ating mga trabaho kundi sa mismong seguridad ng ating mga buhay. Sir, maraming salamat at mag-iingat po kayo dyan. Dalangin po namin ang kaligtasan syempre ng lahat ng Pinoy dyan. Thank you po. Ingat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Panginoong David Sanchez, ang head ng bagong alyansa Makabayan, Middle East. Dahil dyan, gusto ko sa batin. go! Si Elsie Mayor Sorrentino, Louis Vasco, gayon din si Taray-Taray na naalis sa Pilipinas ngayon. 1 week lang daw. Si Monica Anderson, Silva. Nabati ko na ito si Louis. At maraming salamat ulit po sa mga nakapanood ng Oceanang Masa. Of course. Hindi lang yun ang una. Sa Sabado meron din tayo. At may mga abangan tayong kwento at pa-surprise dyan, ha? Correct. Kaya naman, happy 83rd birthday kay Mami Lydia Samonte de Luna. At syempre, ang pa-birthday greetings ko na yan ang yung anak na laging maaga, si Juan Maaga. Happy morning. At syempre, magandang umaga rin kay Tita Villanueva, kay JV Fabrosa, good morning po. Kay Tito Dani, kay Tita Nes Kapal, magandang morning. At sa inyo po lahat, thank you. Oras natin, 8:59. Kaya naman, bye-bye. So, my friends, let's go. Position. Hakbang. Bye. Bye. Bawal ang sabaw, pero pwede pag-sausaw. Perfect match na pagsasabuang. Tandem ng
Tuloy-tuloy ang pagtibay ng ating samahan, mga kapuso at kabarangga. Judy Tansal, dating NFA administrator. At, sa mamaya na yung bati ko yung nasira. Baka makalimutan ko pa ito sa kanina natin sa pagkaya. Tingin ko, yung Barney Hosana, ayan, balikbayan from Melbourne, Australia. Ayan. Kaya lang binibida sa Australia, kaya lang walang pasalubong na kangaroo. Walang drive. Ayon sa ating bukid Miss Jackie, ayan, alam niyo bang nagkamurahan ang dalawang business tycoon? Dahil kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Miss Jackie, ayon sa ating bukid, para silang kaibigan ng number one. Nagalit kay sa kanyang kaibigan din na business tycoon number 2. Ayan dahil mukhang ngayong panahon ng kagipitan, ngayong ang dami-daming problema ng kaibigan nasa Malacanang, abay sa katulungan mukhang iniiwanan na Miss Jackie. Oh. Ha? Yun yung term niya, lakay ng ghost. Ng ghost ba? Ayan, agar ng ghost ba tawag doon? Iniwan daw area. Ayun, ganun ba yun? Oo, yun na, ng ghost, ha? Ganun palang terminology ng mga Gen Z ngayon, ha? Ng ghost, ayan, ayon sa ating bukid Miss Jackie, ayan, nalaman ni business tycoon number 1, itong ginagawa ni business tycoon number 2, tinawagan. Hindi ko na alam kung paano yung paano yung paninila, ayan. Alam kung In English ba? English ba o Spanggol o ayan, siyempre sinisita. Ayan, bakit ka? Di ko pa ko yung mga terminology nila, kaya madama Joy Conde, ayan, tagalogin na lang natin para maintindihan ng ating mga kababayan. So in short, sinita, kaya abay, siyempre tinatanggalin ni business tycoon number 2. Ayan, ayon sa ating bukid Miss Jackie, napapansin kasi ni business tycoon na ngayong medyo ano ba sabi natin dun magalit natin si Professor Carlos parang given naman na yan pagkapatapos na ang ng incumbent president. Ayan, napapawasan na natin Miss Jackie, ayan, at nangarap ko rin hindi na siya nakaramdam, marami nakaramdam yan pa ganito malapit na ang transition na Siyempre, may pasok ng technical na mangyayari sa kanya Ayos ka yung plan. Pero minsan maganda yung mga ganun. Nag-ibang paabot na kasi ito si business tycoon number. Nagkaroon ng sagutan Miss Jackie. Naging pinitan
ang pagtatalo, ayan, gumantong sa sumbatan, ayan, patay tayo dyan, murahan, ayan, business tycoon number 1, matapos sa makinabang, yan, yung mga ganun bagay, ano ba na kaibigan natin, ayan, kung talaga dapat kailangan niya ang tulong mo ngayon, ayan, ngayon mo siya iiwanan, Kailangan niya ang tulong mo. Saka mo siya ginaw. Ayon na sa ating bukid Miss Jackie, hindi niya alam kung ano ang pinagtapusan ng dalawa. Ayan, sa magkaibigan, ayan. Friendship over. Araw-araw ko nasuporta na rin. Kung po ay Sister El, dito parang natutunan sa yung mga terminology, ha? Ayon na sa ating bukid Miss Jackie, ayan. FO, ayan, friendship is over, ano ba yan? Ayon na sa ating bukid Hindi naman ako Tuloy na sa 30 May outside sa Metro Manila. Simula na sa 6 na umaga bukas ayon din sa DSWD. Mga driver na hindi inabisuhan ng kanilang barangay, pinayuhan na huwag munang magtungo sa mga May outside. Kaya pamili pinit na hindi pa dapat nagtaas ng sigil ang mga pagpupli ng sasakyan na hindi pa pinapayagang magtaas ng pasahe. Bukod po ito sa mga provincial buses na lamang Jeopardy Fundasyon Order dahil sa mga overcharging. Mga gasolinahan na biglang nagtigil operasyon. May pit na binabantayan ng PNP. Ilang karinderya magsasara daw muna dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gas o kerosene at pagkonti din po ng kanilang mga parokyano. Karagdagang siyam na OFW na sa nakatawid sa Tama Border Crossing para makalabas ng Israel. Ayon nila sa Department of Migrant Workers sa isang truck na may kargang mga grama tumagilid matapos na mahulog ang gulong nito sa bahagi po ng ginagawang kalsada sa East Bank Road para kay Mangga, Pasig City kaninang madaling araw. Kung may pagsasama, kung may permission, babayan sa bayan, sugod ang Metro Manila Nakasusukan niya ang Project Management Office ng Comelec na logistics at iba pang paghahanda ng mga kinakailangang supply kasama dito ang mga materyales na kailangan sa halalan na maaaring magtaas ng presyo. Hindi na kaya ang solusyon sa mga pagbabagong tulong sa Ibera sa gitna ng kailangan. Ako si Manny Marquez, ng GMA Superasyon, PWD, dapat mo. Maraming salamat, Manny Vargas. Samantala, ang Pilipinas nais na gawing formal ang Asian Geo-Economic Group. Report naman niya ni Bao de la Cruz. Maribao! Paring Orly, in-involve na Pilipinas sa mga economic ministers sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa gawing formal na grupo ang kasalukuyang Geo-Economic Task Force ng rehiyon na 32nd ASEAN Economic Ministers retreat sa Taguig City. Sinabi ni Tita Secretary Cristina Roque na nais nilang gawing ASEAN Geo-Economic Group ang task force upang mas papalakas ang koordinasyon ng mga bansa sa pagharap sa mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil din ang mas mapatatag ang ekonomiya ng rehiyon at pagkaroon ng mas maayos na pagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN. Ay pagkatiti ay mahalagang manatili nagkakait sa mga bansa kasabi ng ASEAN lalo na sa gitna ng mga global na hamon tulad ng pagtaas ng presyo ng langis, tulad ng tensyon sa Middle East. Ang isa pa po sumaw de la Cruz niya may paradyo hindi na po dapat totoo. Maraming salamat Ito na po? Lord Bao de la Cruz. Sa Oo, panahon po ito na ito, po, yan te. po ang isa sa nakikitang solusyon. Hindi lamang po ng bansang Pilipinas o ng iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia. Yung kanya-kanya, mas maganda ho ngayon ay sama-sama ho. Buong-buo po at magkakapareho po ang ibibigay na pagpapahalaga sa mga pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia region. Biluin yung ano, kung halimbawa ganito may pagkabas may ilang mga bansa sa Southeast Asian region na may kanya-kanya po nililinang ng mga iba't ibang mga uri na langis, natural gas, mga uri ng gasolina, at iba rin po pangangailangan ng crudo mula po sa gitnang silangan para pang crudo po sa kanilang mga pangangailangan. Mas maganda na po talaga kung isang grupo pagkilos, hindi ho yung kanya-kanya. Sige po, ma'am. Papatuloy po natin yan. Yan po ilan
God bless. Yes po. Yes po. Ingat po, God bless po. Thank you po. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong ikot. Paalam po.